sa DPWH. Would you be willing to share that with us now in open plenary? Yes po, Mr. Chair. Sige po. Tatagalugin ko na lang po. Una po, sa pagpahanda po ng budget para sa years na susunod, halimbawa, ay mayroon pong mga budget call, etc. So, ang nangyayari po dito ay minsan may mga lumalapit sa aming mga district engineer, mga nag-o-offer po ng listahan, humihingi po ng listahan. Pagkaraan po noon ay ipapasok nila sa NEP. At pag po napasok naman sa NEP, ay nagkakaroon po ng mga operational na hindi na po namin alam kung ano. Ito po usually nanggagaling sa mga congressional districts. Ang mga congressman naman po, ang alam ko yung mga kausap ng mga district engineer dito, meron din pong taga-ibang lugar na nagbababa po sa iba-ibang distrito. So yun po, hindi na po sakop ng aking kaalaman. Pero usual pong nangyayari yun. The usual practice is that ang mga contractor po minsan ang nagsasabit ng title ng mga proyekto. So minsan po, kaya po minsan ay hindi po nagmamatch doon sa kailangan ng DPWH. Bigla na lang pong pumapasok dito sa aming mga kwan. Kaya po minsan ay kamukha po ng sinasabi ni Secretary Toby kanina, ni Congressman Toby, parang kulang po sa requirements kasi minsan po walang RDC, hindi po na inspection, hindi po nakita ang mga proyekto bago po napalagyan ng pond, bago po naipasok sa NEP. Ngayon, ang nangyayari po dito, pagka po ganun, minsan nagfe-fail po yung proyekto, hindi po siya napapatupad. Dahil nga po, minsan, pagka po table survey lang, hindi po nagmamatch. Kaya po nagkakaroon ng gulo minsan para pagka po ini-implement, nagkakagulo-gulo po yung mga title. Yun. Ang isang nangyayari naman po, pagka po ang isang proyekto ay malaki, ay ginagawa po na phase by phase sapagkat mas malaki po ang tsansa ng isang proyekto. Halimbawa po ay mayroong 1 billion na proyekto na nararapat sa isang river channel. Ang gagawin po ng mga district na talaga naman po dapat gawin dahil siyempre by chance po, kung ipapasok mo po ang 1 billion, hindi po papasok ng 1 billion yun dahil siyempre marami pong parang we call the budget as parang pizza pie po yan hati-hati. So ang ginagawa po, inahati-hati po by phase. So by chance po, halimbawa po ang 1 billion proyekto ay naging 100 milyon. So ang chance po noon, mas malaking chance kaysa po sa mabigyan ng 500 million. Minsan po, 200 milyon lamang ang mabibigay or minsan 500 milyon ang magiging pondo ng isang proyekto. Sa aspect naman pong ganon, nangyayari po ay minsan, kaya po hinahanapan ng parang pre-FS, etc. Hindi na po nagagawa sapagkat ang requirements po ng pre-FS, I think, is 1 billion. Yung pong full FS yata, 2 billion. I really cannot, Mr. Chair, kasi po medyo nakarating na po ako sa ganito na akala ko makakapahinga na din po ako. Hindi ko po masyadong maalala ang mga requirements na yun. Pero ganun po yung ginagawa namin. Ngayon, minsan naman po, pagka po, sa errata po ng HGAB, nagkakaroon po kami ng may nadadagdag pa kaming nakikita bukod dun sa total na mga proyekto na nasa NEP. Kasi po ang bawat congressman, meron pong formula na tinatawag, so na-allocate na po yung mga pondo nila. Minsan po, merong lumolobo na pondo sa NEP. Ang sinasabi po ng aming ahensya ay may scientific formula naman talaga dyan. Which, nung una po talaga namang ganun talaga Meron po kaming basis po as what was explained by Yuse Cabral. Subalit, minsan po, bigla na lang magtataka kami na merong lumalaki na NEP restored. Minsan po, 1 taon pa lang, pagkaraan ng 1 taon, biglang lumobo ng malaki. Minsan po, may nakukonsider, kasi po minsan, ang basis namin sa NEP restored, babalikan namin yung NEP restored ng nakaraang taon, doon lang po yung basis. Pero meron pong iba na lumolobo pa sa succeeding years. So yun po, pagka po na-credit sa naging sa planning, so lumalaki na po yun. Kumbaga, ang dinidemand po ng mga kongresista ay dapat ganyan nakalaki yung aming NEP restored. So hindi na po base doon sa tinatawag na formula na sinasabi ng DPWH. So doon po nagkakaroon ng leeway na ang ibang mga distrito... Mr. Chair, excuse me, Mr. Chair. Baka Yes, pwedeng Senator De La Rosa. isubmit na lang niya sa atin para mapag-aralan dahil masyadong technical yung sinasabi niya. Yung
i-convert into affidavit na lang yung sinasabi niya. Mahaba pa ba yung... Medyo, Mahirap ma-digest, Medyo Mr. Chair. Ang daming technical na I sinasabi. understand. Bisaya kasi ito si Senator De La Rosa. Tama siya. I understand. sorry po, Mr. Chair. Hindi, pagkatapos mo maipahayag, para din naman sa interest ng iba, saka mo ibigay yung kopya. Pwede? Opo, Mr. Sige. Chair. Opo. Okay lang yon, Senator Ronald? Kasi medyo mabilis kasi yung explanation niya, tapos highly technical. Yeah. Mahirap Pero i-absorb. magbibigay din naman siya ng Baka kopya. pag-aralan na lang natin nung nakasulat. Thank you, Mr. Chair. Mga ilang minutes pa yan, Yusek? Ang ano po, Mr. Chair, parang kabisado ko lang po yung sige. sistema. Pero kung okay lang po, yun na lang po, isasabit ko na lang po yung Hindi, sistema. kung maiksi lang naman, kasi yung iba interesado rin eh. Sige, please proceed. Okay lang Ronald? Okay. Minsan po, dumalaki po sa HGAB yung pondo kasi bigla na lang nagugulat kami na pagdating po ng HGAB, natadagdagan yung mga pondo nung iba. Tapos parang may sinasabi, pag nag-erata, pag nagkaroon po ng erata, nagkakaroon po ng ekstrang pondo. Nagtataka po kami, why in the introduction of erata, marami pong nababago, marami ring nadadagdag. Yun po yung nagiging kalakaran ng nangyayari. Ngayon, after that po, pag po sinabit na sa Kongreso, ay sa Senado yung pondo, so meron naman pong BICAM. Pero before the BICAM po, merong erata before the BICAM. Meron din pong dagdagan doon na pondo. So, ang amin po, nagtataka po kami, bakit doon sa mga halagang ganun, bakit may mga talagang nasisingit na pondo na nakikita namin na dadagdagan. Tapos po, after the BICAM, yun nga po, hindi na po namin sakop, hindi na po nasasalat ng DPWH kung paano po nag-i-increase yung budget. Kasi as according to Yusek Cabral and Secretary Bunoan, we are not members of the BICAM. So yun po yung basta biglang, minsan po, yung mga proyekto namin ng mga nararapat na proyekto namin, napapalitan po ng mga title. Hindi po namin alam kung bakit nangyayari yung ganun, na pag lumabas na lang ang BICAM, napapalitan po, nababawasan kami ng ganun, pero nadadagdagan po yung ibang pondo. Kumbaga, kahit po mabawasan yung aming main program, lumalaki naman po yung BICAM na nabawasan pa yung program namin. Yun po yung, hindi po namin alam kung paano ang nagiging sistema po doon. Ayun. Pero ang sa amin po kasing sistema, pagka po pumasok sa NEP, we can undertake early procurement. So doon pa lang po sa early procurement, ay meron na pong bidding kami. So, hindi lang po namin na-award. So, ganun po. Meron po naman na nakakahula din kahit hindi pa po lumalabas sa BICAM. Meron ding proyekto na nakikita nila na lalabas. So, meron din pong mga early procurement na nangyayari. But this is a limited, hindi po namin masyadong salat ito. I can only speak of some projects which I think were being bid out before the release po on the BICAM. Yun po yung nangyayari. So, kami naman po, sa DPWH, ang amin pong pagpapahalaga sa absorptive capacity at saka po sa disbursement, ay talagang dito po kami ginagraduhan eh. Kaya kung mapapansin nyo po, ang aming mga DE, ang aming mga direktor, ay nagkakarera sa pagbibid out ng project. Para po pagdating po ng Enero, kung magkakaroon po ng GAA, madali na po naming ma-implement ang mga proyekto. Ayun. Kumbaga kasi po, we are rewarding or giving honors to districts who can bid out the most number of projects and who can disburse the amount in a shorter time. Yun po. Kasi po pagka po nakapag-conduct ng early procurement, minsan po Enero pa lamang 80%, 70% na po yung na-bid out namin. Ang nagiging problema lang po ng mga ganito ay pagka po malaki yung kanilang nagiging pondo sa BICAM. Yung po hindi pa po kasi na ibibid. Maliban doon sa talagang may mga nakapanghuhula kung alin talaga yung proyekto pagka po iba-BICAM. Yun po. I think those other can be explained when yung sistema naman po ng bidding, etc. Yun po. Kasi po, kada congressional district po, siyempre merong mga NEP restored nila, meron po mga pumasok sa iba na proyekto sa distrito. So yun po, medyo sa bidding naman po noon ay talaga pong nagre-require po minsan yung mga aming mga representative. District na po ang kausap doon, Chairman. Hindi na po sa level namin yun. Mga district na po kasi po ang aming district 150 million and below.
Sila po yung nagbibid, sila po yung gumagawa ng estimates, sila po yung nagbibid, sila po yung nag-award, sila po yung nag-i-implement, sila rin po nagpapakolekta. Yun po, hindi po namin napapansin na lahat po ng authority nabigay po sa isang distrito. Nandun po lahat yung pondo. So 150 million and below, talaga pong parang autonomy po ng isang district office na magkaroon siya ng power to bid out, implement, and collect without any pakikialam po ng central office. However, meron po kaming, ang sinasabi namin, meron naman ang kada district na quality assurance unit. Meron naman po silang inspectorate team. Meron pong COA. Meron din naman po kaming, sometimes it's 4 times per year na lumalabas po ang aming quality assurance unit, nagpupunta po sa kada distrito at kada region to conduct assessment and inspection of all those projects. So dito nga po yung nagtataka din kami, while there are projects being implemented in some districts which appear to be substandard, hindi po napapansin nitong mga nag-i-inspection na to. Kaya ang nagiging ano po namin dito is why, kaya po dapat po siguro baguhin yung sistema no na i-enhance po yung QAU. Kasi nga po, pag po nag-inspection, mga 20-30 proyekto, hindi po natatouch lahat, Mr. Chairman. So, sana nga po ay mabago yung aming sistema dito na talagang mas mahigpit. At the same time, yung pong aming monitoring ng aming kwan. Because we only relied on the PCMA report being encoded by the project engineers from time to time. Usually po, dapat po, meron po kaming, kada proyekto po, dapat po may geotagging ng pictures. Pero hindi po lumalabas yung ganun eh. Parang minsan, siguro yung mga ibang PE, tinatamad, nilalagyan lang ng pictures, nagkukulang lang po sa validation, which are being handled by our Bureau of Construction and the IMS, yung pong ganyan. Ang nangyari po dito nakita namin, yung sa report sa Pangulo, ay nabigyan po ang Pangulo ng mga datos na nanggaling po sa multi-year planning and scheduling applications. Hindi po doon sa aming Survey 123, which are the actual GPS or the coordinates of those projects. Kaya po, kung mapapansin po ninyo, ang isang common tao na tumingin doon sa sumbong sa Pangulo, hindi po niya makita yung proyekto. Kasi nga po, we really don't know why those data were sent to the Office of the President. Yun po yung nangyari dito. Kaya kung makikita niyo po, may 1,000 proyekto yata. Senator Marcoleta, excuse me, Yusek. Balikan lang natin yung MYPS mo at PCMA. Sabi mo kanina, mas reliable yung Survey 123 kesa sa PCMA. Ano ba yung ginagamit sa umpisa para lang ma-detect yung coordinates? PCMA vis-a-vis yung Survey 123. Yes po, Mr. Chair, ang Survey 123 po is being used in conjunction with the PCMA. Yung ginagamit na instrumento para masabi natin mas accurate kesa dun sa PCMA. Kesa po sa actually ang pinakadatos po ng PCMA ay Survey 123. Yun po yung nag-i-encode po yung ng mga pictures. Yun po yung naka-conjunction lang po sa PCMA. Pero yung MIPS po, Mr. Chair, iba po yan eh, kasi multi-year planning system eh. Minsan po kasi, pagka po kasi sinurvey mo ang isang lugar, halimbawa po merong datos kayo ngayon, meron pong minsan yung pong mga river channel natin, naiiba po eh. Siyempre, in the course of years, nakakaroon po ng mga delineation po ng mga river channel, etc. Tapos minsan po, pagka tinitingnan ninyo, actually may pagkakamali din po dito ang mga district at region na hindi po siguro na i-report hindi po na i-correct agad sa system yung mga ginagawang proyekto. So yun po, dapat po siguro maging sa amin, ma-enhance namin po yung ganung. Thank you. Mr. Chairman. Chair Bam, you may reclaim your time. Yes, Mr. Chairman, with the permission of Senator Aquino, just a manifestation, Mr. Chairman. Matagal na rin ako dito sa Senado, marami na rin ako na-attendahan ng executive session. Pero doon sa salaysay mo, wala namang pang-executive session doon. So, parang hindi mo sinasabi yung gusto mo sanang sabihin sa executive session. So, baka dapat sana, sabihin mo yung totoo. Ang tagal mo nagsalita, hinihintay ko yung mga
detalye tungkol sa bakit gusto mo mag-executive session, pero wala akong nakitang pang-executive session sa sinabi ninyo. So, sabihin nyo yung totoo. Mr. Chair, ano po kayang aspeto ang dapat kong sabihin para dun sa ano, yung po bang mode ng bidding o doon po kaya sa aspect ng pagkuha ng mga proyekto? Parehas. Sa sarili mong pananaw, tingin mo kailangan ng executive session. Sa sarili mong pananaw, we're not questioning it. Ang tingin ko po medyo... Okay, ano understood. Po, Senator Bam, you may reclaim your time. Sige po. Kasi yung nakwento niyo po, Yusek, yun yung maayos na paraan, di ba? Kung naging maayos lahat ng paraan, yun yung nakwento ninyo. Pero klaro po, kunyari, sa distrito nila Engineer Alcantara, maraming naging problema. May mga ghost, may mga alanganin, no? So, unang-una po siguro, talk about the bid. Meron ba talagang bidding na nangyayari sa inyo pong nasasakupang lugar? Ano po bang mga areas po na responsible po kayo? Buong Pilipinas po ba? hindi po, Mr. Chair. Ang under ko po nung ako po undersecretary ay ang Luzon except 1, 2, and CAR, saka po Visayas. Okay. Malaking region po yan. May bidding po ba talaga nangyayari? Kasi napag-usapan po namin dito yung bid rigging, yung pwedeng pagmulta ng Philippine Competition Commission. So first question ko, meron ba talagang bidding na nangyayari sa mga proyekto? Pangalawa, and maybe this can be my second and last question, Mr. Chairman, yung nangyaring ghost project, saan ho nag-fail yung proseso po ninyo para magkaroon ng ghost project, no? Sige po, those two questions po muna. Sa aking pong pananaw, yung pong bidding, talagang nire-respeto po ng mga district engineer at saka ng mga regional director kung sino po yung pinaka-proponent, kung sino yung nagbagsak ng pondo, kung sinong representative, kung sino po yung may-ari ng proyekto. Usually po, mga district na po at region, ang sinasabihan na po dito. Kaya po, normally, kumbaga sa kwan po, pag sinabi pong kanila, napapatulong sa mga district, sa mga region. So, pag po napatulong na ganun, of course, natutulungan po. Kasi nga, alam naman na merong sometimes there are costs, project costs, beyond dun po sa nila, yung mga tinatawag po ninyo na mga gastos na kailangan pong matulungan at mapunta sa kanya at maibalik sa kanya. So, doon po, may nominated po na contractors. The usual po dito ay tumutulong po yung mga distrito at saka region na talagang tulungan na manalo. So, yung pong... So, Yusek, sa tingin po ninyo, anong porsyento ng mga bid ang rigged or luto na? Anong porsyento yung talagang totoong bidding talaga? O do we assume na lahat ng bidding na nangyayari ay luto na? Lutong-luto na? Sa pananaw ko po, almost 100% Kasi wala po talagang napipilitan po ang ating mga district engineer, ang ating mga regional director. Pagka po kasi may nagbaba ng pondo at hindi napunta sa kanila, kutakot-takot na pong panggigipit ang gagawin nito. Kamukha po ng ating mga representative. Pagka po hindi napunta doon sa mga gusto nila, nagagalit po. Meron din pong areas na meron pong naglakad. Pag hindi po napunta sa kanila, talagang iipiting ka nun. Later on, ikaw pa po ang gagawa ng issues or kakasuhan ka pa. Yun po yung nangyayari doon. Mr. Chairman, with the permission of the Senator Aquino, anong solusyon nakikita mo para wag na mangyari yan? Would regionalizing the district engineering offices be a solution? Alisin natin sa district para walang pakialam yung congressman. Gawin Pwede natin po. regionalized. Mr. Chair, pwede po yan kasi pero meron pong unique areas wherein ang isang district ay talagang pinadadala niya sa region. Pagka po marami siyang kalaban doon doon po sa area. Meron pong nangyaring ganoon. Meron pong, there are congressional districts. Please do not, na nangyayari na pinadadala po sa region kasi nga po merong mga magkakalaban doon ng mga contractors o may mga kampi-kampi na hindi po nila nakukuha yung gusto nila.
So regionalizing the, ano po, Mr. Chairman, nangyayari po sa amin, pagka po ginawang region ang bidding, hindi po masundan mismo ng ibang representative. Talaga pong pwede pong ganun dahil nangyayari po noon, iba pong kausapin ng regional director, hindi po kamukha ng district na talagang parang localized. Yun So po yung- anong nakikita ninyong solusyon dyan with the permission of Senator Aquino? Anong nakikita niyo? Ano masasuggest ninyong solusyon sa amin? Para hindi mangyari, para magbago yan. Dahil mukhang sabi niyo nga, 100%. Nung sabi niyo, yung bidding, 100%, may anomalya. Tumatango si Engineer Alcantara. Anong solusyon na nakikita niyo dito? Sapagkat yun yung isa sa mga purpose ng aming investigasyon eh. Nagkakaroon po kasi ng pagkakataon, pagka po, yun nga po, medyo, meron po kaming detailed unit price analysis, pero sometimes it's being bloated. Yun po yung nangyayari. Although we conduct quarterly price monitoring scheme in the department, sometimes it's not being followed by the district kasi kung ano-ano na pong item yung nalalagay nila, ganun. Tapos po, ang mahalaga po dito talaga pong isagad yung presyo. Kumbaga kung ano po yung presyo ng kwan, to strictly monitor the standards and then the materials being used in a project. Minsan po doon po nagbo-bloat eh. Kaya po nagkakaroon ng pagkakataon na ang variance, kumbaga napapaliit po eh. Masyadong ginagawa po nilang kinokontrol nila na maliit lamang ang variance. Hindi po diba? Mr. Chair, ako, time ko na. Hindi pa, yung interjection lang. Interjection. We are looking for solutions. Yusek Bernardo, do you think kung makapasa kami ng batas ng death penalty para sa mga corrupt na politiko at mga government officials, ikaw matatakot ka kaya na inamin mo na kanina na may kasalanan ka? Ngayon, kung meron tayong existing na batas na bitayin ka kapag ikaw ay nahuli, magawa mo kaya yung nagawa mo ngayon? Palagay ko po, maraming matatakot talaga doon at hindi ko po masasabi, Mr. Chair, na mawawala po totally. Pero tsak pong mababawasan. So, mas maganda, meron tayong death penalty. Yun. Coming from the horse's mouth, Mr. Chair, na umamin na siya, nagkakasala, gumawa siya ng kalukuhan, pero kung meron tayong death penalty, hindi niya gagawin yun dahil matakot siya. Senator Bato, halimbawa papiliin ka, makulong sa Muntinlupa na habang buhay sa death penalty, anong piliin mo? Considering the living condition sa Muntinlupa, palagi ko piliin pa ang death penalty. Sir, pipiliin ko Muntinlupa. Enjoying sa Muntinlupa, pwede ka pa magdegosyo doon. Pwede ka pa magdegosyo. Iba nga doon, negosyo lang siya po eh. Drug lord pa rin hanggang ngayon. Ando sa Muntinlupa. Mr. Chairman, I move to strike out that statement of Senator De La Rosa. Mr. Chairman, may oras Teka pa. muna, Ordered. Senator Aquino, just want, dun lang sa point na yun, I'm sorry. So, pinag-uusapan namin nila Senator Marcoleta eh. Alisin yung district, yung DEO, gawing regional. It's a lot better than what we have now, hindi po ba? Mr. Chair, We will formulate a law to that effect, restructuring the DPWH. Mr. Chair, may I po, nung una po ang narinig ko region ang aalisin at district ang ititira. Pero ngayon po, doon po sa proposal niyo, Mr. Chair, Mr. President, gawin pong region and district. So ngayon ko lang din po narinig yan. But ang mahirapan po tayo dyan, yung pagka po nasa regional, iisa lang po ang opisina noon, ang dami po ng distrito eh. Baka po mahirapan to really come up with the ano po ng bawat district to attend to the needs of every district. Masyado pong malawak ang isang regional. Interject, Mr. Chair. Kaya po pinopropose ni Senate President, talaga pong nag-uusap kami na yung mga DEOs na lang alisin. Kasi po ang nag-a-appoint sa inyo yung mga congressmen. Kahit anong iutos sa inyo ng congressman, wala po kayong magagawa. Sunod-sunuran po kayo ng congressman. Makapangyarihan po talaga. At pagka hindi nyo sinunod, patatransfer kayo sa ibang lugar. Kaya nakukurap po talaga eh. Mr. President, meron po pong isa. Payagan natin sa ating tuntunin. Huwag na nating bibigyan ng pagkakataon ng congressman o senador na maglista pa tayo. Doon nagmumula yun eh.
O kung wala maglilista, pabayaan na lang natin yung executive pero kinakailangan sigurong bantayan para po yung paglalatag ng yung project, macro, talagang panglahatan. Yung national impact kitang-kita eh. Hindi yung gagawa ka ng flood control dito, doon, hindi man magkakaugnay. Walang impact eh. O pagkatapos papasok ang congressman. Anong congressman ba yung sinasabi mo? Party list o regular? Kasi alam mo yung party list ganito, napakatagal ko naging party list. Ito, yung sentimiento ko siguro, kargado ang buhay ko dyan eh. Kasi kami, 150, 160 masaya na kami. Kung Toby, di ba? Ito inamin na po ni Secretary Bunoan eh. Regular, 1 billion. 150. Tingnan mo na, doon pa lang eh. Thank you very much, Senator Marcoleta. 1 minute, the chair recognizes Congressman Toby Chanco. He wants to... Iyan ko lang po kasi. No. Maglalagay po kami, Senator Ping, halimbawa, naglagay po, kasi nationwide kami. Kailangan po kami magtao po sa distrito dahil kukunin niya yun eh. Kami na nga po naglagay. Halimbawa, kung hindi ko po kaibigan, halimbawa, naglagay po ako sa Malabon. Alam niyo, kasi ang mangyayari po dito, pipiliin ko na lang yung kaibigan ko eh. Kasi po pag hindi ko kakilala, pag naglagay ka, halimbawa, 5 million lang nilagay mo dahil kukunti lang na iaabot mo eh. Kukunin po na regular. Salamat po. Thank you. Senator Toby Chanco is recognized. Congressman. Sorry. Sir, no, I just want to reply. Siguro hindi naman po lahat ng congressman ay namimili ng district engineer, no? Alam po ni Yusek Bernardo yan, sa Nabotas. Kung sino yung next in rank, yun lang po ang napropromote. I have never requested for a district engineer. Alam ni Yusek Bernardo. Kaya yung mga district engineer ko, kung sino yung assistant district engineer, siya po yung napropromote. Can you confirm, Yusek? Yes po, Mr. Chair. Actually, yung district engineer po ni Kong Toby ay rose from the ranks din doon sa district at nung po naging ADI yun, nung inirekomenda po namin sa kanya, sabi niya kami na bahala. So, hindi po talaga siya... Yeah, point well taken. Hindi, yung ito lang po, yung kay Senator Bam, papakita ko lang po yung isa sa mga ginawang intervention ni Sec Bonoan dahil nag-stricto na sila eh. Yan po, yung date po niyan is April, pakibaba lang po. April 23, 2025. So humingi na siya ng signed municipal city mayor or provincial governor duly authorized through a sanggunian resolution, verified endorsement by the concerned DPWH implementing agency, either district engineer, regional district engineer, or UPMO. So nag-stricto na po sila nung nalaman po yan. Tapos I have one district here that I will make as a sample, yung lacking documents, no? Isa, project concept paper, may nakasulat POW, DUPA, ROA certification, straight line diagram, other agency endorsement, MDC, CDC, PDC, RDC, yan po yung mga lacking documents. ECC, CNC application, POW, DUPA, geotechnical boring results or geotechnical investigation certificate, proof of ownership. Yun, yan po. So ibig sabihin, Senator Bam, after ma-clear na mukhang legit yung request muna ang legit, no? I-vinevet pa mabuti ng DPWH kung legit yung project. Tapos, pag hindi po legit, yan po yung mga comments na lalabas na lacking documents. So, hindi po ibig sabihin na dahil mukhang legit yung request, legit ka agad yung project. So, madami pong ganyan na malalaman na legit yung request, pero hindi pa rin nare-release because kulang yung documents. Yun po, Your Honor. Thank you, Congressman. Thank you. Back to So, Senator Bram. 2 questions, no? So, unang-una, Sir. Yusek Bernardo. Before Congressman Toby leaves, maybe we can be allowed to just raise some questions. All right. But up to yes, just one quick question because Congressman Toby mentioned that he was asked by the president to get the list of proponents from the House. Yes po. Because ito naman medyo nice kong matanong dahil sinabi ni Yusek Bernardo as number 23 ng una niyang
Una niyang salaysay. Sometime in 2024, Yusek Olaivar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations, supposedly from the Office of the Executive Secretary. So, bakit Executive Secretary, unprogrammed, I mean, I assume that's Malacanang, and sino itong Yusek Olaivar? Would you be able to explain, or perhaps, with the permission of Senator Aquino? Hindi ko po kilala si Yusek ano pong first name? Olaivar, Trigive. Trigive? Hindi, Yusek, ang kilala ko pong... Tatlong give? Hindi, ang kilala ko pong Yusek Trigiv is not from Malacanang. DepEd po yan. Yes. Number 2, hindi ko po alam yung 2024 because ang instruction sa akin, hingin lang yung 2025 na insertions. So wala po akong alam tungkol dun sa 2024. Oh, So just- ang alam ko lang po okay. is yung 2025 na insertions. Yun lang po alam ko. Okay, so, well, therefore siguro later on, pwedeng i-clarify no, bakit galing sa Executive Secretary at pinag-uusapan yung unprogrammed na mukhang kung Executive Secretary talaga ito, edi alam nung Office of the President, Executive Secretary, na merong unprogrammed appropriations at hiniling daw yung proyekto. So maybe we'll have that clarified later when it's Thank you, Senator Pangilinan. Senator Bam. You may clarify, the witness may choose to clarify now. Mr. Chair, unang-una po ay hindi po ako nakausap ng Executive Secretary. Wala po akong, hindi ko po ano yun. Nabanggit lang po ni Trigive na minsan na sa Office of the Executive Secretary pero hindi ko na po na-follow through at wala po akong personal interaction sa Office of the Secretary, Mr. Chair. Okay, thank you. President, let us have him invited, Mr. Trigive Olaivar, for the next hearing. Thank you. Noted. Okay, Yusek, ito yung mga tanong ko. No? So, ito mga proyekto, mahahanap ba to online? Kasi yung pinag-usapan niyo pong solusyon, yung pagbuwag ng DEO going regional, yung isa pong nakikita namin, yung full disclosure, no? At ma-digitize lahat ng mga proyekto para transparent po siya. Ngayon po, kung pupunta ako sa DPWH, anong makikita kong mga proyektong naka-publish? Meron ba? Alam ko yung line item kasi naka-publish yung GAA natin, di ba? So that can be found online. Pero yung laman niya, kung kaninong napunta yung kontrata, yung materyales, lahat yan, is that available online? Is that transparent po? I'm not very kwan po dun sa detalye. Basta ang alam ko po sa PCMA, kompleto halos po siya, including the project engineers, the items of work, yung ganun po mga datos. However, doon po sa mga pictures po at coordinates ng projects, it's in conjunction with the Survey 123. Parang kapatid po nung PCMA yung Survey 123 where the districts or the project engineers encode yung pong mga coordinates po ng proyekto. So, ito po hindi po hindi po ito naka-online, yung Survey 123. Ang alam ko po, yung PCMA po, yan po yung datos na naka-online. Pero ito pong Survey 123, hindi po siya makikita. Okay. Doon po sa sistema. So one reform could be, kailangan yung progress report ilagay rin siya online kasama nung project description. Pati po pictures, saka po Oo. doon sa Survey 123, it must be matching and the availability of the pictures must be likewise present doon po sa online Portal. online question. Yan Oo, po. kasi si Senator Lacson sa kanyang privilege speech, pinalabas niya yung mga progress report, wala namang progress. In fact, parehong picture yung ginagamit ng start tsaka ng 40% tsaka 70%. Tama ba, Senator Lacson? No? Parang pare-parehas lang. That's correct. In relation to that, gusto ko lang tanungin, yung bang Bulacan 1st District Engineering Office, ito ba ay isolated case o reflection ng karamihan ng mga district engineering offices based on your previous position na hawak niyo yung Luzon except 1, 2, and CAR? Mr. Chair, sa tunay pong aking assessment, ay ito po ay isa talagang, sa Ghost Project,
it's an isolated case. Kasi po, kamukha po ng 4B, I've been following, although I was retired, I've been following po yung mga nangyayari dyan, which yung mga tao po namin dati dyan ay tinatanong ko din, at talaga pong existing, Mr. Chair, yung mga proyekto. Hindi nga lang po nagmamatch doon po sa nakapost po sa survey ni Pangulo. So yun po yung dapat po siguro a more detailed inspection and a more detailed kamukha po nung ginawang pag-imbestiga ng DPWH, kung makikita niyo po ang pagkakaalam ko doon po sa audit team na nagpunta doon, wala pong nakitang iba pang ghost projects, although there were substandards. Correction, Yusek. Sa Oriental Mindoro, katakot-takot din ang ghost doon. Kasama sa case studies namin yon. Sorry po, Mr. Chair, but sa akin pong report na nakuha doon sa sinasabi ng regional director, kamukha po ng projects being implemented by the region, sinasabi po nila talaga na kung iisa-isahin po yung proyekto. Kasi po nung kahit po ako'y wala na sa serbisyo, sinabi ko po sa kanila yan eh. Sabi ko, igawa niyo ng parang master plan ng isang river channel. Complete with the pictures, with the coordinates. Yung pong kada proyekto, i-describe nila para makita nila talaga kung talaga existing or not. Yun po yung ibase po nila sa lahat ng datos na nakikita nila. We have seen po, may sinasabi po sila na it's let's say mga 600 meters away from the MYPS data, yung pong mismong PCMA data na Survey 123. So yun po yung issue po nila na sana po kung talaga po makikitang ganun ay wala naman po akong magagawa, pero kanila po ay nilalaban po nila. Sabi ko sa kanila, you must make a presentation about the existing projects, to come up with the existing presentations in a detailed manner na kung gaano talaga yung mga na-implement nyo through the years. Pakitan nyo. Iilagay nyo sa papeles. So, Thank you. yun po yung Mr. Back Chair. to Senator Bam. Okay, last question ko, Yusek. So, we agree na may ghost project sa Bulacan. No, yes, di ba? Opo. Okay, pakidetalye nga. Ito rin yung tanong ko kay Secretary Bonoan nung secretary pa siya, no, first hearing po natin. Sino at anong ahensya yung kailangan kakuntsaba para magkaroon ng ghost project? Kasi billion-billion po yan, over X number of months. Idetalye po ninyo, is it from the project manager, engineer, hanggang saan po yan sa central office yung kailangan pong magkakonsyaba para may magawa kang ghost project po ngayon? Mr. Chair, allow me to answer po yung ganun. Kanina po, earlier I mentioned about the authority of the district, which is 150 million. So kung mapapansin nyo po, yung mga ghost projects na nakita sa Bulacan, I think, are all 150 and below. So ganito po yun. Ang isang proyekto po na being handled by the district are being prepared. The program of works are being prepared by the district. Sila po yung nagpe-prepare ng program of works, detailed estimates. At the same time, they are the ones bidding the project once completed na po yung mga datos na yon. Pag po ibinid po nila, sa kanila lang din po tumatakbo yung award. Sila lang din po ito. And then after award po, sila rin po yung nagbibigay ng notice to proceed. District engineer din po. And then after po nung notice to proceed, sila rin po yung nag-i-implement. Sila rin lang po, umiikot lang po sa district lahat yan. Hindi po kumbaga, may monitoring system po, but definitely, hindi po mamomonitor talaga kahit nga po QA yun na nasabi ko kanina, kahit po sinong ang project po ng DPWH ngayon sa, let's say alam ko 20,000 proyekto. So, we are undermanned when it comes to the central office. So, ang mangyayari po, pag po binid ng district, in-award, in-implement, may inspectorate team po yan. Sila rin po ang kukolekta. Ang dokumento po, sila na lang po pumipirma. Yusek, pakidetalya. Kunyari, anong posisyon? Yung DE, yung ADE, yung project engineer, yung contractor, yung monitoring. Sino pa ba? Tama ba itong sinabi ko? May kulang pa ba? Sino yung kailangan nag-connive or nagkaroon ng conspiracy para magkaroon ng isang ghost project? Kasi isipin nyo, ganun kalaking proyekto, ganun ilang buwan dapat yan, ilang tao yung nagpikit mata para magkaroon ng ghost project na completed at bayad na? Sa ibaba po, Mr. Chair, ang ibaba po niyaan are being handled by the project inspectors. So may project inspector pa po yan? Meron po yan. Okay. Yung pong project inspector and then the project engineer, they maintain logbook. May logbook po yan. So may fake na yung logbook nila? Everyday activities.
At the same time, yung project engineers po na yon, meron po siyang materials engineer ng district. So, materials engineer, Meron po project yung materials engineer. project engineer. May materials testing laboratory po yan. Pagka po... Iba pa yun. Meron po yan dahil na under po ng testing engineer, kumukuha po ng samples doon sa project. Iba po yung materials engineer sa testing engineer. Iba pa yun. Ay halos iisa rin Isang po tao lang yun, Meron po okay. siyang tao sa field, pero yung pong pinaka-happy po ng isang district is the chief of section po ng materials engineer. Siya po yon. Ngayon, materials engineer, project engineer, pagka po kukolekta ang isang kontratista, pipirmahan po nung project inspector, pipirmahan po ng materials engineer, pipirmahan po ng project engineer, tapos po, magkakaroon po ng inspectorate sa final payment. Meron pong inspectorate team ang district, consist of, dapat po mga chief of sections ito. Usually, 4 po yung chief of So, section. chief of section, kailangan kasama rin sila dito. Kasama po dun sa mga pumipirma ng ano. Usually po, nung panahon ko po na ako'y isang assistant section chief, we were the heads of the inspectorate team. However, ang pagkakaano ko po ngayon, the normal practice will be the chief of sections po. Sila po yung mga inspectorate team. Sila po yun. Sila po yung bago po kumulekta ng 100%, sila po yung pumipirma lahat dito. Okay, so pagdating po sa central, meron po ba yung kailangan kasama sa central office para magkaroon ng ghost project? Wala pong yung binanggit ko po kanina, the district has maintained its autonomy with regards to projects 150 million and below. O kaya po yung project na in-implement nila, sila lang po within themselves. Okay. What about other agencies, Yusek? May mga ibang ahensya bang kailangang kasama rin para magkaroon ng ghost project? Ang pinag-aano ko po dito is that there is a resident auditor for every district. So, COA po yan. COA po yun. At sometimes, if it's necessary, meron pong technical audit specialist yan na nag-inspection po randomly. At saka po by documentation, meron po dapat tumitingin sa COA dyan. Kasi nga po, I understand that in the case of Bulacan, merong ilang araw lamang kinukolekta na, which is very impossible for a project to be implemented in just a few days. Parang pipirmahan na kagad yung koleksyon. Mr. Chairman, just with the permission of Senator Bam, Yusek Bernardo, this is all good to hear. Magandang pakinggan. Pero sa totoo lang, kung kayo mismo bilang Yusek, kumukubra at ginagawang negosyo, paano nyo babantayan? At bakit nyo babantayan yung mga nasa baba? Hindi ba? Pasensya na. Siguro kung tinututukan ninyo yung trabaho ninyo at hindi itong nakikipagnegosyo sa iba pang mga kasangkot sa sindikato, baka hindi na mangyayari yung mga nangyayari sa district level. Whether it's 150, whether it's 200, whether it's 250, if you're doing your job and not trying to and not making money out of it, di ba? Ba't ka magtataka pa na ginagawa ng mga nasa baba? Sorry, but I just had to put that on record. Thank you. Let me yield to Senator De La Rosa. Go ahead. So, this is my time. Yes, Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, before I ask questions, I just would like to make a motion dahil merong official statement si Governor Hubahib ng Davao del Norte alleging a certain Deputy Secretary General ng House of Representatives Soponyas Ponyong Gabunada is very much into corruption. Yung details, napakaraming dinitalye niya. I would like to move for the invitation of this Deputy Secgen Soponyas Ponyong Gabunada, allegedly the bagman of the Speaker of the House, according to Davao Norte Governor Hubahib, to be invited in the next hearing. Committee Mr. Chair. Secretary, take note. Thank you, Mr. Chair. Senator De La Rosa, I have just one quick question for Yusek Bernardo. Go ahead, Mr. Chair. Go ahead. Yusek,
sabi po kahapon nila Bryce na halos lahat po ng proyekto sa Bulacan ay substandard dahil nga po dun sa mga commitment. Can you say the same sa mga regions po sa buong Pilipinas na substandard ang mga proyekto ng DPWH para maibigay ang commitment sa mga proponent o mga mambabatas? Hindi po ako maniniwala na lahat po ng proyekto ay substandard kasi siguro po ang una pong nangyayari na substandard ay ang mga proyekto na kamukha po ng flood control. Kasi ang substandard po na ginagawa dyan minsan ay yung pong mga pangilalim na mga pilote o yung mga nasa ilalim po ng materyales na hindi na po na-expose sa mata ng mga tumitingin. So yun po yung nakikita ko na kwan. While we implement not only flood control projects, we implement likewise yung mga roads po and buildings, bridges, yan po. Madalang po, ako po sa tingin ko po, hindi po nagiging substandard po ang itong mga proyektong kamukha nito. Ang malaking lamang po sa mga proyekto na magkakaroon ng pwedeng lagyan ng substandard, ito pong mga ano po na ito, ito mga flood control projects. While there may have been substandard po na proyekto, baka po yung iba, yun nga po, hindi sinusunod yung specs, but sometimes, we are encountering problems in the design. Hindi po natatama yung design doon po sa requirement nung proyekto. Maaari pong ganun, Mr. Chair. Yun lang po yung akin. Pero yung to claim po na all projects are substandard, parang hindi naman po dapat ganun ang sabihin nila. Kasi unang-una po, if we can see the records of Bulacan First, there was a time when it was, I think, in the audit exit of Mr. Chair, 2023. mukhang masyado mahaba yung sagot ng ating resource person. Thank you. Thank you, Yusek Bernardo. It's your turn, Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I would like to ask Master Sergeant Orly Gutisa, Philippine Navy Marines. Meron kang nabanggit kanina na nag-deliver ka ng pera doon sa Aguado or Aguada, Malacanang? Aguado, Your Honor. Aguado. When you say Aguado, kalsada ito sa Malacanang? Yes, Your Honor. Sinong dinalhan nyo ng pera doon sa Malacanang? Allegedly, bahay din ni Speaker, Your Honor. Bahay ni Speaker sa Aguado, Malacanang. Yes, Your Honor. So papunta ito kay Speaker? Yes, Your Honor. Thank you. Kay Yusek, yeah, go ahead. Paki-describe mo nga, ano ba yung lugar doon? Kasi ako pumupunta rin ako ng Malacanang. Ano yung bahay ba yun? Building? Yung sa Aguado, Your Honor, is harap ng gate 4 ng Malacanang. Maraming gate ang Malacanang. Anong gate? Gate 4, harap ng gate 4 siya, Your Honor. Thank you. Thank you, Master Sergeant. Yusek Bernardo, sinabi mo kanina, after nung nag-usap kayo ni Yusek Olaybar, paragraph 23, sometime 2024, Yusek Olaybar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriation, supposedly for the Office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. Ngayon sino ba ito Executive Secretary na sinasabi mo? Mr. Chair, ang nabanggit lang po niya Executive Secretary pero actually wala naman po siyang sinabi kung sinong Executive Secretary. Ilan bang Executive Secretary ng Pilipinas? Ang alam ko po nung during that time was Bersamin. Sino? Bersamin po. Executive Secretary Bersamin. Then after that, sabi mo, wala ka nang hindi mo na alam kung ano nangyari, pero meron ka pa rin succeeding declaration dito na nagsabi ka na paragraph 26, thereafter, DPWH received a special allotment release order, SARO, for 2.85 billion
for the projects listed in Annex B. Ito ba yung Annex B na listahan na sinabmit ni Engineer Alcantara? Yes po, Mr. Chair. So ito yung supposedly na projects for the Executive Secretary? Yan po ang sabi ni Olaybar. Ulaybar. Apo. So I think, Mr. Chair, we have to invite certain Ulaybar the next hearing. They already did, Senator Bato de la Rosa. Thank you. Thank you, Mr. Chair. With the indulgence of Senator de la Rosa, I think Secretary Remulla, with Senator Bato de la Rosa, I think Secretary Remulla is asking to be excused. If no member seeks to ask any more questions, maybe we can allow him to go because he has other matters to attend to. I will take advantage of the Secretary's presence. Secretary, while you were away, Didak mo na sa time ko, ha? there was another witness who was presented before this meeting, and he is sitting on your right side. His name is Mr. Orly. Ano yung apelyido? Gutesa. And he was armed by a sworn statement which he read before us, subject of some interpellations, as you might have heard. In his affidavit, I think in the last paragraph of his affidavit, he was sort of asking also that he be considered under the witness protection program, considering the seriousness of his allegations and the persons so named in his sworn statement. And in connection with that, Mr. Chair, I would probably propose that the same measures or actions that you did in the earlier presentations and sworn statements by other witnesses be accorded to the same witness. I would probably add more, Mr. Chair, if we can, through the Blue Ribbon Committee, if this witness, Orly Gutesa, be given protective custody by the Senate through the Blue Ribbon Committee. And after that, this committee will probably recommend to AMLA for the initiation of the necessary process to the freezing of assets of the subject mentioned by this witness through his sworn affidavit. So, Mr. Secretary, that is all that I would like to put on record and to keep you informed of what happened really when you were away. Thank you, Mr. Senator Chair. Marcoleta, we submit to the discretion of the Secretary of the DOJ. I monitored the testimony of the sergeant. And since he did not participate in any crime, he can be admitted to the Witness Protection Program. Thank you. Even as a state witness. It's not a problem, sir. Thank you. If it's not part of the crime, then it's easier for us. Yes, the I evaluation stage can be cut shorter, sir. Yes, I believe that will fall under Section 3 of the Republic Act 6981. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, Senator Marcoleta. Yes, I think Senator Risa still also have has my a question. time? Yes. Sige po. With the indulgence of Senator De La Rosa, bago lang makaalis si Sec. Remulla, una, kaugnay nung pagkakaiba ng pagiging under witness protection at pagiging state witness, yun pong under witness protection, ibig sabihin ba immune na sila from suit? Hindi po. Physical protection ang unang binibigay natin kasi sila po'y testigo at sila yung nag-request ng assistance sa Witness Protection Program. Kami po'y willing na willing magbigay ng protection kasi nga, testigo sila sa kasong ipa-file ng gobyerno. Ang pagkakaiba ho niyan, pagka state witness na po yung tao, meron hong participation sa crime, kailangan ma-evaluate po para kung gaano kalakas ang testimony, kung paano ito magagamit, at kung sila po ay hindi the most guilty. Yan po ang kailangang evaluate dito. At siyempre, yung iba pa hong ebidensya kinakailangan na ilabas. Kasi ang hinahanap po natin dito, yung buong katotohanan lamang.
Salamat, Secretary. At kaugnay pa rin sa hindi pagiging immune pa rin from suit, may plano po ba ang department at pati ang Office of the Solicitor General na magsampa ng civil forfeiture cases sa ilalim ng batas kaugnay ng ill-gotten wealth dun sa mga kakasuhan? Opo, kasama ho yan. At kaya pagdating ho sa kaso kasi, ang good faith lagi natin hinahanap, ang willingness to cooperate lagi hinahanap. Kasi po, sa recommendation po sa judge later on, o kaya kung mag-plea bargain, at least mas lenient po ang court. Salamat, Secretary. Dahil sa pagkakaindi ko rin po, hiwalay pa po yan sa posibilidad ng criminal case. Salamat, Secretary. Salamat, Mr. Chair at salamat Senator po. De La Rosa. Go ahead, Senator. Thank you. Meron Question ba isang question na lang? to Secretary Remulla. Earlier, you yesterday, on the other day's hearing, you mentioned what cases you intend to file through the NBI when you got the statement of Engineer Bernardo. Would you inform this committee as to your findings with respect to Yusek Bernardo? I'm sorry, it was Engineer Alcantara, wherein you laid down the NBI recommendation to file cases. Do you have a similar The recommendation? same recommendation, sir. Same recommendation? Yes, sir, as the testimony of Engineer Alcantara. Okay, thank you. And one more question, just to clarify. The immunity from suit of a state witness absolves him, no, of any criminal liability, hindi po ba? Even civil liability, And sir. civil That's the gist of it. And that once we admit them as a state witness, they're absolved of all liabilities, sir. In other words, hypothetically, if tomorrow you accept the Discayas as state witness, I mean, hypothetically, kung ano man yung meron pa silang ilgatin, hindi na pwedeng habulin. Hypothetically. I wouldn't want to venture into a real person being an example, sir. Okay, so Yes, sir. not a real person, a hypothetical person who is able to acquire 200 billion pesos worth of infrastructure projects illegally, accepted into the witness protection program, you can no longer go after the 200 billion. Pagka ho, na-accept po siya, may memorandum of agreement. Yes. Tapos we file a case without the person being charged. Yes. And he will be named as a witness. Meron na hong immunity yun. Wala na Yes. tayong habol doon. And I trust that you will weigh things carefully before a decision to allow for a witness to become a state witness, taking into consideration all what is most beneficial for the state. Yes, sir. It's really the state's interest we're guarding for here. sir. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Kung wala na pong tatanong mga kasamahan po natin kay Secretary Remulla, Secretary Remulla, you are excused. Thank you po. Senator De La Rosa, if you Thank have go ahead. Please Thank continue. you, Mr. Chair. Back to Yusek Bernardo. Yung who is Minard Go? Minard Ngo, Minard Go. Ngo. Mr. Chair, please allow me po to, Maynard Ngu po, Ngu, NGU. Ito ba yung, mayroon lang ako information. I'd like to confirm kung ma-confirm mo na, kung ito, ang tawag do sa China, parang, tawag do, ha? Envoy po to China? Parang ganun po. Parang alam ko she is the envoy of China. Envoy to China. Apo, apo. Sinabi mo na hindi mo personally binigay kay Senator Chis yung pera. Binigay mo through Maynard Ngo. Yes po, Mr. Chair. Kay Pero personally nag-uusap kayo about sa project. Opo.
doon po sa, kung babalikan ko po yung aking supplemental agreement, may dalawang beses po na napag-usapan namin ang mga tungkol sa proyekto. Ayun po, ni Senator Cheese. Kaya nga, nagtataka ako, personal kayo nag-uusap sa about the projects, pero pagbigay mo ng pera, hindi mo personal binigay sa kanya. Ibang binigyan mo, through Menard mo. Yes po, Mr. Chair. Ganun po ang nangyari. Paano mo? Bakit doon mo binigay sa kanya? Nung pong nagbigay ako ng listahan kay Maynard Ngu, ang sabi po niya noon ay kukunin niya po doon sa kay Senator Cheese yung pondo. So may kausap mo dito, si Menard mo. Si Maynard Ngu po ang... Hindi si Cheese. In that particular project po na sinasabi ko na na-release ng pondo sa Marinduque and Valenzuela, si Maynard Ngu po. So Menard mo. Opo, Mr. Chair. At allegedly, sabi kay Chess yun na project. Pero yung pong projects na yun. Tapos nung nagbigay ka ng pera, kay Menard mo rin. Hindi mo direkta kay Chess binigay. Hindi po, Mr. Chair. Senator De La Rosa, with your indulgence. So, ang ibig mo sabihin, Yusek Bernardo, yung nagbigay ng project si Maynard Ngo, hindi po si Senator Cheese ang nagsabi, Yusek, bigyan mo ako ng project dyan, kundi si Maynard Ngo. Pagkatapos po ng aprubahan, binigay nyo yung commission kay Maynard Ngo rin, hindi kay Cheese Escudero. Paki-clarify po. Tama po, Mr. Chair. Kami po ni Maynard Ngu ang magkausap. Ang sabi po niya ay kay Senator Cheese allocation po yung ibibigay niya. Narinig po natin, Senator De La Rosa, narinig po natin yan sa mga ibang senador, nakausap lang po nung isang kasamahan namin, Senator Jinggoy, pero hindi naman talaga naka-face-to-face nila Alcantara. So, we have to make that clear po. Pati po yung dito kay Executive Secretary, nagpalabas na rin po ng statement ang OES na wala po siyang kinalaman dyan at ang kausap nyo lang ay si Yusek Try-Give. Try-Give po. Siya po yung nakausap ninyo. Hindi po ninyo nakausap ng face-to-face ang Executive Secretary. Hindi po, Mr. Chair. Okay. Senator De La Rosa, please continue. Yeah, thank you, Mr. Chair. Yung kay Yusek Bernardo, yung nabanggit kayo na ni Congressman Toby Chanco na yung mga sagasa, yung basta ilagay lang yung project doon sa distrito na hindi alam ng congressman ng distrito na yon. Do you confirm that may mga ganong nangyayari? I can confirm po the releases na sinasabi ng congressman na hindi nila alam, but hindi ko po ano yung term na sagasa. Sorry po, Mr. Chair. Ang alam ko lamang po ay talagang minsan may nagre-report po na mga representative na sinasabi nila may lumabas sa akin na pondo pero sino ba may-ari noon? Parang ganun. So hindi po namin, yun po hindi ko na po maalala kung alin-alin. Pero meron pong naririnig na ganun na may lumalabas na pondo na hindi nila alam kung kaninong source. Kaya nga, nare-recall ko lang yung kaso na binanggit nyo about Senator Joel Villanueva. Sabi nyo, wala siyang project doon. Pero, Engineer Alcantara, sabi niya, wala siyang project doon. Yung hiningi niya, hindi na-approve. Pero, how come na meron kayong binigay na SOP sa kanya? Kung SOP man tawag noon, bakit ka nagbigay doon na wala man siyang project na na-approve na ni-request niya sa inyo? Your Honor, nung po sa affidavit ko, alam po namin, 1.5 billion po yung gusto niyang request na allocation po sa mga multipurpose building, roads, and other structure po. Yung allocation po talaga at that time, tulad po na sinabi ko na nakaraang hearing, 600 lang po. Kami pa yung lumapit ni Boss kay Sec kung paano po mapagbibigyan sana si Senator Joel at 1.5. Ang allocation na lang pong natitira ay parang 600 po. So, nag-isip po kami ng paraan na paano po ma-match in terms of proponent yung 1.5B maging
ang initial computation po namin ay 150. So, nag-submit po ako ng 600 worth ng flood control at 25%. Magmamatch po dun sa 150. Sinabit po namin sa Manila po. Oh, pero yung flood control na yun, na project, sinabi mo, hindi alam ni Senator Villanueva. Galit po kasi siya doon. Galit siya sa flood control, di ba? Yes po. Ilang taon na yan, sige, sigaw-sigaw dito sa hearing na ayaw niya yung flood control. Pero bakit ka naglagay ng project doon na i-dedicate mo sa kanya? Wala kang paalam sa kanya. Bakit Sir, kayo gumawa ng gano'n? Opo. Kasi nga po, nung time na yon, nag-iisip po kami ng paraan para ma-accommodate yung 1.5B na request na multipurpose building. So nag-usap po kami, nireport ko po kay So, Yusek yung Robert. nga, in short, diskarte na ninyo yon Yes ni po, Your Honor. Yusek Bernardo. Na yes po. mag-flood control kayo para sa kanya without his knowledge. Para makapagbigay kayo sa kanya. Yes po. So, Your Honor. yung binigay nyo na pera, hiningi ba niya yun sa inyo? Hindi po, Your Honor. Hindi niya hiningi ang pera na dineliver mo. Ako po ang gumawa ng paraan para masatisfy lang po yung request na 1.5B. So, makonsider mo ba yung pera na yon na is OP yun? Ang sabi ko Para po, kay Senator Villanueva? ang sabi ko po doon sa tao niya, pag sabi mo kay boss, ito'y tulong. Tulong? Ito po ang sinasabi ko po. Voluntaryo mong tulong? Opo, pero hindi niyo po alam doon ko po kinuha doon sa... Hindi niya alam na galing sa flood control project yon. Yes po, Your Honor. So, you have to be clear with that dahil... Yes po. Yun lang. Yes, Mr. Chair, may I Yusek po? Bernardo. Hindi ko po maalala yung binabanggit niya na naririnig ko lang po nagkakaproblema kay Senator Joel Villanueva doon sa Bicam po kasi minsan nakakausap lang namin siya at parang humingi po kami ng tulong sa kanya pagka po sa Bicam po kasi sa budget hearing po kasi ay medyo talagang si Senator Joel So kami po nagsabi ko sa kanya kung paano makatutulungan si Senator Joel. So hindi ko po maalala kung paano pong na sinasabi niya na nagbigay ng 600 million na pondo kasi yung pong pondo na yon parang siya naman po ang nag-implement. Siya rin po ang kausap kung kausap po niya si Senator Joel, hindi ko na po masundan yon, Mr. Chair. Nabanggit lang po niya yung problemang ganon, pero hindi po ako aware na gano'n dun sa sinasabi niyang flood control. Hindi po. Kaya nga, gusto ko sabihin sa inyo, kung sabihin nyo involved si Senator Villanueva sa flood control, right here, right now, mag-resign ako sa pagkasenador. Kung sabihin mo na humingi siya sa inyo na flood control, dahil ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya na flood control, galit na galit siya dahil ang Bulacan nababahaan ng flood control. Pero kung sabihin mo na naghumingi na flood control sa inyo, I am sure, hindi yan nangyari. No, Your Honor. Ha? Sabi ko nga po, hindi po. Ako po yung nagawa po Pero kung sinabi mo sana na sa bata niya na itong pera na ito para kay Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, tulong ko sa kanya, galing ito sa flood control, sigurado ako hindi tatanggapin yun, magwawala yun. I agree, Your Honor. Kaya hindi ko po sinabi. Hindi ako didipisahan yung kasamahan ko, ha? I agree, Just Your to be honest with you, alam ko yan, galit na galit siya sa flood control si Joel Villanueva. Ilang budget hearing niya dito, siyang pinakamaingay na nag-criticize sa DPWH dahil sa flood control. Pero kung sinabi sana ninyo na yung tulong mo na binigay mo, galing sa flood control, baka sasakalin ka pa noon. I agree, Your Honor. Thank you po. Yun lang, Mr. Chair. Maraming salamat. Okay. Next on the list is Senator Ontiveros. Salamat, Mr. Chair. Bago yung mga tanong ko, for the record lang po, Mr. Chair, pinaglalaban natin yung anti-corruption at pinaglalaban din po natin restorative justice, hindi death penalty. At pinaglalaban din po natin prison reform. For the record, Mr. Chair. Ngayon po yung mga, for the record lang po, Mr. Chair. Noted. Salamat, Mr. Chair. Ngayon po mga tanong ko po para sa mga diskaya. Sabi niyo po, kailangan talagang magbigay ng suhol sa DPWH para magka-project. At ayon po sa inyong affidavit, kasama nga po sa binayaran nyo si Quezon City District Engineer Protesta.
Sa tansya nyo po, magkano na lahat-lahat ang naibayad nyo kay DE Protesta? Your Honor, kadalasan naman po ay ano po yun, parang isa sa mga requirements po na kapag nakasingil ka, dapat balikan mo sila para magbigay po ng token. Kaya nga po, so magkano na po lahat-lahat ng token na sabi nyo ni-require kayong ibayad? Kay Protesta po. Your Honor, wala po akong data ngayon kasi nakaano po ako, Your Honor, nakakulong po ako sa basement po, kaya hindi ko po makulate yung iba pong mga data. Kahit hindi nyo po makulate ng eksakto, general recollection, dahil district engineer yan pinakamataas na ka-relate nyo sa Quezon City at sa isang distrito. In the tens of millions na ba? In the hundreds of millions na ba? Anong magnitude po? Kadalasan lang po, hindi ko po siya ma-plus ngayon. Base po doon sa collection po kasi namin, per collection po yun. Bali, ano lang po, percentage lang po. Kadalasan po mga nasa 5% po or mga 4% po, depende po sa uri ng project. Kaya nga po, magkano yung 4 to 5% ng lahat ng mga proyektong binayaran nyo si DE Protesta? Your Honor, hindi ko po masyadong ma-plus-plus. Hindi ko po masyadong makuha yung buong data kasi po per voucher lang po kung may collection po kami at saka lang po kami nagbibigay. Nasa hundreds of millions na ba ang running total so far? Wala pa naman po kasi... Nasa tens of millions na po? Malamang po siguro kasi okay, ano tens po, of millions. Kasi po, hindi pa po kami nakakakolekta. So may collectible pa. Pero yun na yung magnitude, tens of millions na po. Kay DE Protesta pa lang. Kanino na po pinadadaan tuwing magbabayad kayo ng token kay DE Protesta? Kadalasan po, ano po yun, Your Honor, kadalasan po sa mga tao lang din po nila. Sino-sino pong mga tao? Anong mga buong pangalan nila? Hindi ko po masyadong matandaan, Your Honor, kasi nasa bahay din po yung data din po, yung sulat kamay ko po. Sir, umaabot na sa tens of millions yan. Imposibleng hindi nyo kikilalanin yung taong pinadaanan nyo ng ganyang kalaking pera. Sino po ang tumatanggap ng token ninyo para kay DE Protesta? Kadalasan lang po, may naka-appoint lang po sila kung sino din po kadalasan yung mga negotiator sa bidding po na tumatanggap ng tinatawag na buyout, sila din halos po yung kumukuha. Sino po yung negotiated or appointed negotiator na yon? Alam ko po, nasa cellphone ko po yun. Bali, ngayon po kasi bawal po ako magkaroon ng cellphone kasi nakakulong po ako sa basement po. Kahit yung huling appointed negotiator na tumanggap ng token nyo kay DE Protesta, yung pinaka-recent memory. Yung dati po, yung panahon po ni DE de Vedadera, kay Ma'am Elena lang po namin, Ma'am Elena po namin ibinibigay. Pero yung Ma'am ngayon po, Elena. hindi ko na po matandaan, nasa cellphone ko po kasi. Anong apelyido ni Ma'am Elena? Basta surname lang po, yung pangalan lang po ang alam ko eh. Pero doon po sa cellphone ko, nakalagay po doon yung parang apelyido niya, tapos kung ano pong title niya. So si Ma'am Elena ang appointed negotiator panahon ni DE de Vedadera. Tapos tuwing nagpapadala kayo ng token kay DE Protesta, whether through Ma'am Elena or yung iba pang mga appointed negotiator, paano kino-confirm ni DE Protesta na natanggap na nila yung token galing sa inyo? Kadalasan po, minsan wala na pong confirmation. Ibig sabihin, wala nang smooth naman po ang Sir, trabaho. wala nang confirmation. Kung umaabot na ang running total sa tens of millions, hindi naman yan baryang pasaload or GCash. Siyempre, magko-confirm kung natanggap yung ganyang kalalaking pera. Paano po nagko-confirm si DE Protesta sa inyo? Kadalasan po, pag nagkikita rin po kami, halimbawa, namasyal ako sa office po nila. So, ano lang po, tawag dito, parang nagkakaintindihan na kami. Wala na pong follow-up. Ibig sabihin po, pag hindi ka na po napapahirapan o di kaya parang okay naman po yung next na collection mo pag nag-request ka ng billing, ibig sabihin, okay na po yun. So tuwing papasyal kayo sa opisina ni DE Protesta, nagkakatinginan na lang kayo ng makahulugan or kakikindat sila, yan ay ibig sabihin confirm na tanggap ko na yung recent token nyo? Parang ganun po. Parang ganun. Okay, so kahit papano, may confirmation. Kasama din po ba sa mga binigyan ninyo
si dating o si NCR Regional Director Gerard Opulencia? Your Honor, hindi po. Wala po. Hindi. Kasama po ba sa nabigyan nyo na dati si QC First District Engineer Arturo Gonzales? Your Honor, hindi po. Hindi rin. Okay. Sabi nyo po sa committee ito, nagsimula kayo sa National Flood Control Projects noong 2016. Sinabi po yan ni Ms. Diskaya. Sa katunayan, kayo ang pinakamalaking contractor nung nakaraang administrasyon. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, mula June 16 to December 2017, 18 months lamang, 12 billion pesos ang halaga ng projects ninyo. So, halos 670 million pesos on average bawat buwan sa unang 1.5 taon lamang nung nakaraang administrasyon. Bakit po wala po kayong binanggit na proyekto mula 2016 hanggang 2022 sa inyong affidavit? Your Honor, kasi po yung invitation po dito sa sa committee ay about lang po doon sa flood control po na sinabi po ni mahal na presidente po natin about sa flood control po na from 2022 po. So kung hiningi ng Blue Ribbon Committee na mag-submit kayo ng supplemental affidavit ng mga flood control projects ninyo mula 2016 hanggang 2022, magagawa nyo po yon? Yes po, Your Honor. Alright, salamat. Now, Mr. Chair, mga tanong ko po kay former Undersecretary Bernardo. So, Yusek, tama ba itong isang sinabi ni Engineer Alcantara na sina Engineer Hernandez ang may ghost project pero kayo daw mayroong mga negosyo? Kasi umamin kayo sa may mali kayong ginawa. Sabi nyo, quote, hindi ako naging matatag at tapat sa pagtupad sa tungkulin. So ano po yung mga maling iyon? You deny only ghost projects pero you admit wrongdoing. Tama po? Yes po, Mr. Chair. Unang-una po yung aking deklarasyon kay Congressman Zaldico na tumanggap po ako ng sinasabi ni Alcantara, ni Engineer Alcantara ng 1% doon sa kwan. Pero hindi ko po makumpirma kung ano. Basta tumanggap po ako doon. Hindi ko po alam na ang halaga. Ang iba naman po, yung mga proyekto na hinawakan niya ay dumaan po sa akin. Parang nung kinuha ko po sa kanya kinuha ko po yung listahan sa kanya, ay ipinasa ko po sa nagpondo. At the same time po, nung dalin po niyang ang pera, ay binigay ko po doon sa mga tao na kausap ko. So yun po yung ako po ay umaamin na naging instrumento doon sa mga pagkakataong yun. Okay, Yusek, pero I hope pwede kayong maging mas forthright sa mga huling tanong ko sa inyo dahil di naman ako makapaniwala na ang isang inhinyerong umabot sa mataas na antas ay hindi maalala kung 1% nga ba or more or less. So please be forthright sa committee ito hanggang sa huling mga tanong ko. Mr. Chair, I confirm po the 1% na sinasabi niya kasi sinabi po niya sa akin na mayroong 2% yung ilalabas ni Mr. Zaldico, ni Congressman Zaldi. So sabi niya sa akin, boss, hati na tayo sa 2%. So yun po ay, kumbaga, pagka po nagbibigay siya, sinasabi po niya ay 1% yun nung pondo ni Congressman Zaldi. So yun po, Mr. Chair, ay inamin ko po yun na akin pong natanggap. Ngayon po, Yusek, yung inamin nyo pong katiwalian, whether itong 1% or yung iba pang ma-establish ng komite, hindi lang po yan sa Bulacan na nangyari, di po ba? Nangyari rin po yan sa ibang mga lugar na hawak ninyo. And I mean, kasi sabi nyo po, Luzon kayo mula Region 3 hanggang 5 at Visayas, so Region 6 hanggang 8. So yung ganito pong mga katiwalian, nangyayari din po ba sa ibang mga lugar na iyon? As far as me is concerned po, Mr. Chair, hindi po ako ang doon. Ito lang pong kay Alcantara ang kamukha po na nakalagay sa aking affidavit ay
kinumpirma ko po na ito po'y talagang inaamin ko na sa mga pagkakataong ito ay ako po'y naging instrumento doon sa transaksyon na inano po sa kay Engineer Alcantara. Sa iba pong mga probinsya ng Region 3, bukod sa Bulacan, nangyayari din po ba yung ganitong mga katiwalian? Hindi ko po kayang sagutin yun, Mr. Chair. Sorry po kasi hindi po ako nakakaalam doon sa mga lugar na yun. Sa Region 4A po ba, nangyayari din yung ganitong mga katiwalian? Ako po, usually, ang naririnig ko lang po, hindi ko po kumpirmado, ay siyempre po pagka po ang mga proyekto ay nasa district. So district engineer po at mga representative po yung magkakausap dyan. Hindi ko na po alam kung anong detalye ng kanilang usapan. Yun po, Mr. Chair. Yung sa Region 4B po, bukod sa Mindoro Oriental at Occidental na tanyag na feature ni Chairman Ping sa kanilang privilege speeches, nangyayari din ba sa ibang mga lalawigan ng rehiyong iyon? Mr. Chair, parang ang ano ko po ay hindi ko naman po masabing ano, pero tingin ko po nangyayari po yun doon na meron din ganyang transaksyon. Saka ko na lang itatanong yung Region 5 hanggang 8 kasi may isang kulang na lang ng 1 minuto natitira sa akin. Huling tanong na lamang po, Mr. Chair, kay Yusek Bernardo. Ayon sa isang interview kay dating DPWH Secretary Babe Singson, nagulat siya nung nabalitaan nila na biglang naging ASEC at USEC kayo pagkatapos nung kanyang term. Supposedly, nag-outrank kayo sa ibang mga career officials na nauna sa inyo sa department. So, tama po ba nung 2016 kayo ay ni-rehire bilang ASEC at nung 2019 naman kayo ay na-promote bilang USEC? Tama po? Mr. Chair, ako po nung naging Assistant Secretary, I was on secondment in the City of Manila. So, ang tingin ko po, kasi po naging District Engineer po ako for almost 10 years at naging ARD po ako ng 3 taon. So, yung pong stint ko sa Manila ay I can consider po as kung hindi man po equivalent ng isang regional director ay tingin ko po ay malapit doon sa experience na yon bilang civil engineer na naging city engineer po ng Maynila. So, ako naman po yung nag-apply as assistant secretary noon, nag-apply po ako and it so happened po na na-qualify po ako as assistant secretary. So, ako Sino po, pong nag-recommend sa inyo maging ASEC noong 2016? I think during that time, I applied in the department, hindi ko na po maano, pero doon po kasi nung ako po yung naging na-appoint na assistant secretary, that was, I think, August na po ng 2016, Mr. Chair. So, but yung pong sinasabi ni Secretary Singson ay aware naman po siya sa aking stint sa department kasi ang tingin ko po, kamukha po nung 2012, I think, when I was the Assistant Regional Director of Region 4A, he was the one who recommended me for the CESO 4 position. Nagkaroon po ako ng rank noon from his recommendation as CESO 4. So siya po yung, he sent a letter po with my good performance to the CES board wherein afterwards, I was appointed as a CESO 4 po, as a career CESO 4 official. So, Yusek, huling tanong ko na lang, so please make it your answer worth it. Sino pong nagrekomenda sa inyo nung August 2016 at sino naman nag-back sa inyo nung 2019 nung kayo'y naging USEC naman? Mr. Chair, I would like to, na yung Assistant Secretary, nag-apply po ako nun sa department. Hindi ko na po maano noon kasi alam po ni Secretary Singson yan na while I was on secondment with the City of Manila, I usually talk to him and tell him na, Mr. Secretary, ang ano ko po ay sa DPWH. Kaya lamang po noon, ang sabi po niya sa akin ay tulungan ko si Mayor Erap. Tulungan ko na rin po si Mayor Erap sa pagpapatupad ng mga proyekto. So nag-apply po ako noon. And then afterwards po, nung pong ako'y naging Assistant Secretary, I also applied in the position of Undersecretary. And it was not 2019 po, Mr. Chair. It was, I think, 2018
2018 na po, nung ako po ay naging Okay, Yusek. undersecretary. Pero wag nyo namang iwan itong huling mga segundo ko sa second round na to na hindi po nasasagot yung tanong ko. Are you telling the committee si Sec Singson ang nag-recommend sa inyo nung 2016 at nag-back sa inyo nung 2018 to 2019? Sino po yung mga taong iyon? Hindi ko po sinasabi, Mr. Chair, na si Secretary Singson kasi hindi na po siya secretary nung... Opo, so sino nga po? Si Mark Villar po was the incoming, Secretary Mark Villar was the incoming secretary during the time. 2016 or 2016. 2019? 2016. Sige, And then thank you po, 2019. Senator Ontiveros. Your time is up. Sige. Last follow-up na lang, Mr. Chair, dahil Okay, hindi pa go ahead. nasagot. And in 2019, sino pong nag-recommend or nag-back sa inyo? Si Secretary Mark Villar po, So, Mr. both Chair. 2016 and 2019. Salamat. Mr. Chair, may I po? I was not Quickly, answer that. I was not appointed in 2019. I was appointed as Undersecretary, I think November of 2017. 2017. Salamat, Yusek. All right, Salamat, thank you. Mr. Chair. Thank you. Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Get Chair. Mr. Diskaya, doon sa yung mga salaysay o isinalaysay, nagbanggit ka ng 17 congressmen. At doon ay sinabi mo na meron nga silang nababahagi sa pamagitan ng porsyento na ibinabalik sa kanila. Iba-iba nga lang, merong 20 hanggang 30. Tama? Yes po, Your Honor. At ang sabi mo, mapapatunayan mo ang lahat ng ito sapagkat meron kang ledger. Sinabi mo ba yun? Yes po, Your Honor. At ngayon, masasabi mo uli na bawat isa sa mga binanggit mong 17 congressmen ay makakapagpatunay ka sa pamagitan ng ledger na yung isinalaysay mong nakuha nilang bahagi, sabihin na nating payoff, ay talagang mapapatibayan mo sa mga internal ledgers na maaring mai-produce mo kung sakasakaling ito ay hihingin sa'yo ng komite. Yes po, Your Honor. Yung iba po kasi, chat po, tsaka calls. Pero yung chat, documented ba yun? Meron ka? Meron din po, Your Honor, pero wala po sa akin ngayon yung cellphone ko. Ibig ko sabihin, documentary evidence o kaya yung sa chat mo, mapapalitaw mo sa pamagitan ng dokumento o litrato na talagang merong nangyari na pagbibigay ng payoff. Yun lang kasi ang kailangang ma-establish natin. Yes po, Your Honor. Salamat. Mr. Gutesa, doon sa yung bahagi ng iyong pagsasalaysay, binabanggit mo na minsan nakikita mo si John Paul at saka si Mark, ano bang pangalan, apelyido, Texay yata yung sinabi mo, na nagbibilang sila. Yes, Your Honor. Meron ba silang ginagamit na makina pagka nagbibilang? Bulto-bultong pera ito eh. Sa pagkakataon na yun, Your Honor, is walang makinang ginamit. Ano yung pagkakataong binabanggit mo? Yung during time sa Valle Verde 6, yung sa deliver ng 46 na boxes. Ito ba yung binabanggit mong pinakamalaking nakita mong bulto-bultong pagdi-deliver sa bahay sa Valle Verde 6? Yes, Your Honor. Pagkatapos, sabi mo, mula sa Valle Verde, dinadala sa bahay ni Congressman Saldico dyan sa may Horizon, sa may BGC. Yes, Your Honor. At sabi mo, mula sa 46 luggages, ang binababa nyo na lang ay 35. Yes, Your Honor. Sa Makatwid, merong diferensya na 11 luggages. Yes, Your Honor. Paano nyo, hindi ba kayo nagtatanong, teka muna, ang ipinanhik natin 46, bakit 35 na lang? Baka mamaya hanapin sa atin to. Di ba kayo nag-uusap-usap magkakasama? Sa mga pagkakataon na yun, Your Honor, wala na kaming time para mag-uusap. Ang sinusunod lang namin, pag tumawag na nasa lulod lang kami ng mga luggage na yung sasakyan, then pag natapos, proceed na kami doon sa pagde-deliver, Your Honor. Oo nga, ibig ko sabihin, hindi kayo nagtataka. Ang ipinanhik natin, ang dinala natin 46, bakit 35 na lang? Baka tayo hanapan. Hindi na namin alam yun, Your Honor. Wala na kaming idea kung anong nangyari Ang ibig sa mo taas. sabihin, kung ano lang yung dadalhin nyo, nagkakasya na lang kayo doon. Yes, Your Honor. Senator Marcolita, kunti lang, Mr. Chair. Yung binabanggit palagi na John Mark at saka sino isa?
Dalawa? Tao ni Saldico? John Paul, John Paul Estrada and Mark Tiksay. Mark Tiksay, Your Honor. May move that they can be, they will be invited for the next hearing, Take Sir Chair? note, Committee Secretary. Wala pa yung dalawa. Wala pa. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair? Yes, with the Request. indulgence of... With the indulgence of Senator Marcoleta, request lang po sa Chair, brief. Salamat, Mr. Chair, Senator Marcoleta. Kung pwede pong hilingin na i-direct nung Chair na sina Curly at Sara Diskaya ay i-submit yung listahan ng mga national flood control projects nila mula 2016 hanggang 2022. Kung maaari po, Mr. Chair. So ordered, Salamat Committee po, Mr. Secretary. Chair. Go ahead, Senator Marcoleta. Continue. Thank you. Mr. Gutesa, doon din sa salaysay mo, may binabanggit kang 3 lugar na kung saan ay dinadala yung bahagi ni former Speaker Martin Romualdez mula doon sa bahay ni Saldico. Pwede mo bang i-describe para lang malaman namin? Kasi talaga namang nagpupunta ka ron. Kahit papano, i-describe mo yung 3 lugar. Papano? Based on my experience during that time, Your Honor, ang napagdeliveran ko is yung 42. Dito sa may 42 Forbes. Ang gate niya kulay green. Then yung bakod nung yung bakod niya is parang kinakapitan na ng mga damo na kumakapit sa semento. Then pagpasok namin doon sa loob, maraming puno ng kahoy, mangga, sari-saring puno nung nasa loob. Parang mayroon doong maliit na ubal. Doon kami nag-i-stay pa during time na ibinababa na namin yung mga luggages na yon. Then, walang sumasalubong sa inyo kahit sino. Dahil maring kilala mo na rin yung sa pagdi-deliver mo. Para lang malaman namin na kapanipaniwala talaga. May sumasalubong pero ang nakakakilala, Your Honor, is yung si Paul lang. Kasi siya lang yung may direct contact at siya rin ang nagpapa-open ng gate kapag malapit na kami doon sa bahay. Yung pangalawang lugar? Yung pangalawang lugar yon yung sa Nara, yung sa sinasabi ko kanina, na yung sa 19, na dating bahay ni Michael Yang. Anong itsura naman nun? White lang yun, Your Honor eh. Ano? Kulay white lang yung ano niya, pintura. Yung gate? Yung gate. O bukod sa gate, ano yung napansin mo? So, malapad siya, Your Honor, tapos maluwang siya. Yun lang naman yung ano ko doon. Kasi pag mga ganon, ang mission lang namin is ibaba yung malita. Pag naibaba, extra gate na. Wala nang ibang ano. Ganon at ganon ang nangyayari kapag may dinideliver kayong basura. At yung pangatlo yung sinasabi mo sa... Senator Marcoleta, may batin. Yung pong sinasabi nyo kay Michael Yang, paano po nyo nalaman na kay Michael Yang po yun, na paano napunta kay speaker yon na sinasabi nyo si speaker na may-ari? Sabi nila, nabili daw ni speaker eh. Sino nagsabi po sa inyo? Kasamahan ko rin mga security. Security. Ang nagsabi sa iyo na ito galing kay Michael Yang, kay speaker na ngayon. Opo, sir. Alright, thank you. Yung pangatlo, ito nga yung sa Aguado Street. Aguado. Pero hindi na po ako ang nakapag-deliver dyan, yung mga tropa ko rin na duty, kung sinong duty, at the time ng delivery dyan. Paano mo nalalaman na ginagamit yung pangatlong lugar na yon? Kasi sila rin po, based doon po sa group chat, namomonitor po namin yung movement eh. Kasi pag nagsabi na, yung duty basura, proceed na, may deliver tayo. Doon ko nalalaman na kung saan lugar at yun yung pagbabagsakan ng basura. Ano ba yung composition ng yung grupo? Kasi kanina sinabi mo, halos 90. Pwede mo sabihin sa amin, pare-pareho ba kayong Marines? Ano ba yung ibang serbisyo na kinabibilangan nila? Bali yung troops disposition namin, Your Honor, is mayroon dalawang klase po kasi. EEC, which is Elisaldico, yun yung intended na security sa kanya. Mayroon ding MRC, which is yun sa family. Dito sa EEC, ang dati dyan during the time, mayroong 10 Coast Guard with officer, 10 SAP with officer,
saka mayroong 6 na PSPG with officer. Yan yung composition. Din ang all the rest na security noon is tulad namin mga retire na, tapos yung iba, yung discharge na tropa din ang nakadetail doon sa kanya. Itong pagbibigay mo ng salaysay sa kapulungan ito, mari ba naming isipin na ito'y alam din ng mga naging kasamahan mo dito sa gawaing ito? Siguro po, Your Honor, alam nila. Dahil sa issue na ito, siguro namulat na sila kung... Hindi, bago ka lumabas para magbigay ng salaysay, Hindi po nila, nakapag-usap-usap ba kayo tungkol dito? hindi po nila alam, Your Honor. Nagulat na lang sila nung nakita nila ako sa TV, Your Honor. May kumontak ba sa'yo? So, par Your Honor, wala na, Your Honor. Ano yung wala na? Wala nang kumukontak sa akin doon sa mga dati kong kasama sa trabaho, Your Honor. Dahil sa paglalahad mo? Siguro, Your Honor, hindi ko alam kung ano yung... Teka muna, Senator Marcoleta, hindi ka na kinokontak ng mga kasamahan mo. Sa ngayon, Your Honor, wala na. Paano mo nalaman na hindi ka na kinokontak, hindi mo na sila makontak, ngayon ka lang lumabas dito? Bakit? Kwento mo sa kanila na lalabas ka rito at magte-testify ka? No, Your Honor. O paano nila sabi mo na ayaw ka nang kausapin dahil maglalahad ka rito? Kasi hindi na po sila nag-ano sa cellphone ko dati kasi. Kailan ka nag-text sa kanila o tumawag? Wala na po akong tawag sa kanila, Your Honor. Kasi, o kaya paano mo nalaman na hindi mo sila makontak o hindi ka tatawag? ay pag tumawag po ako sa kanila, makukontak ko sila. Pero malamang hindi na ako nila sasagutin, Your Honor. Paano mo nalaman yan? Sinubukan mo na ba ngayong araw dahil ngayon ka lumantad? Hindi ko pa nasubukan, Your Honor. So hindi mo pa alam kung makukontak mo sila? Hindi. So nasabi mo lang, sa palagay mo, hindi ka nasasagutin dahil lumantad ka. Yes, Your Honor. Sa palagay mo lang. Sa palagay ko lang, Your Honor. Thank you very much, Senator Marcoleta. Please continue. Kaya naman hindi mo sila makontak dahil nandito ka pa. Kasi bawal magtatawag dito, tama? Yes, Your Honor. Okay. Baka naman tatawagan ka mamaya, huwag ka masyadong mag-alala. Engineer Bernardo, kasi nung makita ko nga yung sumbong sa Pangulo na ang ginawang basihan ay yung MYPS, alam ko kasing merong PCMA. Nagpatulong din ako sa mga ibang kakilala natin at sa aking pagsisiyasat, nakakita talaga ako ng mga ilang bilang ng flood control projects. Talagang merong discrepancy ang mga coordinates. Merong isa na 67 meters doon sa map, yung length niya. Meron namang 150, merong 445. Ang ibig ba sabihin nun yung actual at saka yung sa MYPS, kung halimbawa 400 meters ang diferensya, di ba very, very significant? Masyadong malayo, di ba? Yes po, Mr. Chair. At sa ganung kalagayan, maaari nating sabihin na pati yung opisina ng Pangulo na misled dun sa pagkakabigay sapagkat yung MYPS hindi naman siya masyadong reliable. Tama po? Agree po ako, Mr. Chair, kasi yung MYPS po, planning lang po yun Hindi naman po yun yung... Yun nga, karaniwan yung MYPS, halimbawa, pagka NEP, magsisimula na yung mga preparatory dyan activities, ang gagamitin lang nila ay yung cellphone, tama? Opo, Mr. Chair. At kung halimbawa sa isang lugar mahina ang cellphone, pangkaraniwan medyo erratic din yung magagawa niyang coordinates, tama? Yes po, Mr. Chair. Kaya nga nung sinasabi po ng Yusek Kati na reliable yung PCMA na talagang parang capable pa na wala kanyang ghost project, masyadong mahirap paniwalaan kasi wala pala kayong satellite. As far as I know po, wala pong ganung satellite Yun nga po. Kaya ang sinasabi niya na real time, mukhang hindi totoo. At sapagkat kayo ay dependent din kayo dun sa mga encoder sa baba. Tama? Yes po, Mr. Chair. Ang use normal po niya is there are authorized
let's say project engineer po who can enter the system and encode data doon po sa PCMA. However, pagka po minsan, nagiging problema po namin yan na hindi po nag-update ng record. So, that is not the exact po mismo na sinasabi namin talaga na dapat po real time, Mr. Chair. Hindi po nasusunod yung real time. Madam Kowa, June 20, 2017, nung maging final and executory yung decision ng Korte Suprema, 140 million pesos. Tama. Sir, hindi ko po kasi alam yung binabanggit yung decision, sir. SBMA. Opo. Kanina, tinanong ko na Yes, sa iyo. sir. Opo. Kapag ka naging final and executory, kailan kayo magpa-file ng COE? Mag-i-issue? Pagka nag-final and executory na po, Your Honor, i-record na po ni accountant yun sa Ang kanilang sinasabi libro. ko, Opo, yung sir. COE. And then, sir, pag na-receive na po yung decision ng final and executory, ipapareceive po yan sa director or sa case po kasi nung binabanggit nyo, sir, dahil dumaan po sa Supreme Court ng commission proper po. Sila po ang mag-i-issue ng COE. Mr. Chair, wag mo munang yan yun. Kasi nahihirapan akong kumuha ng sagot sa kanya. Ipaliliwanag ko sa'yo. Pagka-render ng decision, final and executory, ang sinasabi ko sa'yo, under Section 23.2 to 23.3 ng Circular 2009-006, kailan kayo mag-i-issue ng COE? Yun ang tanong. Tama po, sir. Kailan nga? Sir, pagka na-receive na po yung kopya ng Notice of Final and Executory or Notice of Finality of Disallowance, sorry po. Kaya yung NFD po, pag na-receive na po yan ni management, bibigay po ni auditor yung isang receiving copy, let's say sa case po kasi namin, sir, pag auditor lang po yung nag-issue ng NFD, isasubmit niya po yan kay Hindi ko director tinatanong po niya. sa iyo kung kailan isasubmit ang lahat Hindi, ng sir, kasi requisite. ganun Ang po yung tinatanong ko sa iyo proseso. kanina, alam mo, paikot-ikot ka eh. Sige po. Ano ang time frame bago kayo mag-issue ng COE? Sir, upon receipt po noong NFD, yung Notice of Finality of Decision, may kopya po yun si auditor ng receiving file. Ibibigay po niya yon sa ating commission proper kasi po dumaan po ito Mr. sa Chair, Supreme Court. pakitulungan mo nga ako. Tinatanong ko lang, naiintindihan mo ba yung sir. tanong? Opo, naiintindihan. Ilang araw bago i-issue mo yung COE? Alam mo ba kung ano yung COE? Yes po, COA Order of Execution anong po. sinasabi ng batas? Sir, Ilang araw? 15 days po. Mali ka na naman eh. 5 days. Dito sa kasong ito, kailan yung in-issue ang COE? Sir, wala po akong knowledge po dyan sa yan ang problema binabanggit natin. niyo po. 4 na taon bago nyo in-issue ang COE. Kaya yung kaninang pinag-uusapan natin, Mr. Chair, kaya medyo... Sir, gusto ko lang before po you answer that, i-clarify, sir. Kowa, Opo. that will be your last question, Yes po. Senator Sorry po. Marcoleta. Sir, Go ahead. i-clarify ko lang po. Yung SBMA po kasi na sinasabi ni Senator Marcoleta, sir, ibang auditor po kasi ang may hawak doon. Ako po ay nag-audit po sa ngayon ng DPWH. Kaya po yung ikaw nga ang background pinadala po- rito para sumagot ka sa COA eh. Pagkatapos sasabihin mo naman, hindi. Sinabi ko bang ikaw ang auditor? Hindi naman po, sir. Pero as per information po, wala Hindi po bali akong detalye. Salamat po, Alright. Mr. Chair. Thank you. Senator Pangilinan, it's your turn. Yes, thank you, Mr. Chairman. Balikan ko lang yung si Mr. Yusek Trigiv Olivar. Where is he now? Would you know, Engineer Bernardo? Mr. Chair, ang alam ko po ngayon ay siya isang undersecretary ng Department of Education. Okay. So, bakit siya nangingilam sa infrastructure projects no na worth 2.85 billion, no? At yung projects nasa Annex B, no? Bakit tinanong mo ba sa kanya anong pakialam niya rito? Hindi po, basta na-offeran lang po ako ng mag-submit ng listahan. So, ako naman po, Mr. Chair, yun naman pong listahan. Kung mag-submit ka man po at hindi naman po talaga in effect lumabas, so wala naman pong kwan yun eh. Wala naman pong effect. So,
Yun lang po, Mr. Chair. Nakilala ko lang po siya noon. Tapos when he told me po and called me for a meeting to discuss about the unprogrammed appropriations, doon po ako nag-try lang po ako sa kanya na mag-submit. Have you dealt with him before? Nakatrabaho niyo na ba tong si Mr. Olaivar dati? Kilala ko lang po. No, Mr. sa Chair. ibang mga proyekto ng DPWH? Hindi po, wala po akong makuha dyan. Except doon po sa dati na, kami po kasi usually pagka po panahon ng budget, nakikita po namin sila dito nung panahon po nung si Senator Angara po ay parang finance chairman. Yun po. Okay, so in that regard, before, nakausap mo rin siya tungkol sa mga projects? Hindi po kami, nakakausap ko po siya sa mga... No, just say yes or no. Projects, infrastructure projects, meron na kayong pakikipag-usap sa kanya noon? Yes po, pero Okay. In other words, this is not hindi ito ang unang pagkakataon. I am trying to establish some level of consistency, di ba? Yung involvement niya. So you are confirming this is not the first time you have discussed with him matters regarding matters referring to infrastructure projects. Yes or no? You said yes. Yes, okay. Now, anong pagkaintindi mo dito sa boss, 15 yan? Hindi ka na nag-elaborate. Ibig sabihin, alam mo no, na yan ang gawi. Diba? So, kung you dealt with him before, at alam mong yun ang gawi, naintindihan mo na. No? Boss, 15 yan. Tama? Mr. Chair, sa term po kasi sa amin, yung 15, parang we refer po the percent. So, yes, exactly. Kaya nga. So, in other words, meron ka ng pagkakataon na nagkausap kayo tungkol sa porsyento dati, at ito, maliwanag, 15 yan. 15 ng 2.85 billion, tama ba yan, yung kabuuan? Yes po, Mr. Chair. Kanino daw pupunta yung kabuuan na 15, yung 15 yan? Di ko na po alam kung saan niya, nabanggit lang po niya sa Office of, the Executive Secretary. Oh, which dinedeny ngayon ng Executive Secretary, no? There was a public statement. So your assumption was Executive Secretary dahil yun ang sinabi niya? Yes po, Mr. Chair. Hindi ko naman po nakausap ang Executive Secretary. Okay. So that's why gusto natin siyang maimbitahan dito para magpaliwanag. So, tapos biglang nagkaroon ng special allotment release order. Hindi naman bigla. Thereafter, ilang araw yun? Tsaka kailan, wala kasing mga petsa no? So hindi ko alam po, 3 buwan ba ito? 5 buwan? 3 linggo? Sometime in 2024, on program appropriations, yun ang actually tanong natin Paano, I think it was Senator De La Rosa who was asking the DBM, sino ang nagde-decide na mag-issue ng SARO? DBM. So sino ang kinausap ni Trig sa DBM? Hindi ba? Baka DBM at hindi Executive Secretary or kung Executive Secretary, although he's denying it, inutusan siguro ang DBM para mag-release ng SARO. Tama ba yun? I mean, this is hypothetical, no? Pero ganun ang sistema niyan, di ba? Somebody decided, the DBM decided ilabas yung SARO. Tama? Kasi thereafter and hindi mo pa sinasagot yung tanong. After the meeting, yung sinabing may 15 ka riyan, thereafter means how many days? Doon po, pagkaraan po nung meeting namin noon ay ilang araw lang po, inano ko po si Engineer Alcantara to submit the list. Yun po. Ilang araw? Ilang araw lang po. And then, nung sinubmit, ilang araw na naglabas na ng SARO? I think mga baka po months din o isang buwan, ganun. Isang buwan? Opo, hindi ko po Mr. Chair, sorry po. Yes. Dahil, hindi i-release yan yung SARO kung hindi dinisyonan ng DBM. Hindi ba?
Meron bang nag-impluensya sa DBM? Meron bang natanggap ang DBM na 15? Hindi natin alam sa ngayon. Kaya magandang tawagin itong si Yusek Olayvar para magpaliwanag. Tapos diniliver sa Magallanes, Makati. Sabi nyo, would collect and deliver the agreed 15% commitment to me which I delivered or caused to be delivered in Magallanes, Makati. Tama? Meron po pagkakataon na ganun. Ikaw mismo? Opo, Mr. Chair. Tsaka other places. Ano yung other places? Kung saan-saan lang po. Saan? Minsan po sa Diamond. Diamond Hotel. Saan pa? Yun lang po ang natatandaan ko Magallanes, tapos Diamond Hotel. Bakit sa Magallanes? Sinong taga ron? Hindi ko po alam, Mr. Village? Chair. Doon po sa sa parking lang po doon. Doon sa... Okay. Sige. So, at magkano ang 15%? Yung ganun, siyempre 15% ng 2.85, di mo? So that must be about 280, 350 million, tama? Mga 300 plus po. Yeah, Mr. 300 Chair. million. No? Okay. Cash. Cash po. Laging cash. Yeah. Okay. Sige. Thank you. I will have further questions perhaps in the next hearing. But with Bryce, nabanggit mo, Bryce, pagkatapos ng flood controls, ang malaking porsyento rin ng mga proyekto ay farm-to-market roads, tama? Farm-to-market roads. Hindi po, Your Honor. Wala po akong binanggit na farm-to-market roads. Sabi mo, farm-to-market roads constitute the next largest item dahil sa laki ng mga proyektong ito, di ba? Street lights po yung nabanggit. Street lights. Opo, Hindi Your Honor. farm-to-market roads. So walang, kasi merong allocations, repair, rehab, and construction of farm-to-market roads. Familiar ka sa farm-to-market roads? Yes, DPWH. yes, familiar po ako sa farm-to-market roads. So halimbawa, noong 2024, 2 billion ang farm-to-market roads sa Region 3. Meron ba kayong hinawakang mga farm-to-market roads apart from flood control projects? Meron po, Your Honor. So, doon din ba merong lagayan at bigayan? Meron po, Your Honor. Ayun na nga eh. So, 2025, this year, 4 billion ang farm-to-market roads. Tama? Magkano sa inyong district ang farm-to-market road noong 2025? Would you remember? Wala po akong hawak na record ngayon, Your Honor. Pasensya na po. Okay. Pero yung mga proyektong ito, merong ka ring record nito, inventory? Meron po, Your Honor. So, paano ang sistema ng lagayan doon? Ganon din. May proponent? Yes po, Your Honor. Meron po lahat. Meron po obligasyon. Okay, kasi ino-audit ngayon ng Department of Agriculture ang farm-to-market roads. Engineer Alcantara, do you confirm na malaki ang nalaan na proyektong farm-to-market roads rin? Your Honor, wala po kung basehan ngayon. No? Pero ang pagkakalam ko po, yan po kasing pondo ng farm-to-market road, kung sinasabi po natin 2 billion, 4 billion, is distributed nationwide po yan eh. Siguro kung magkaroon po man lang kami sa amin, siguro po per district, 2 or 3, the most po siguro. Yun lang po ang pagkakatanda ko. Your Honor, 2 piraso na minsan po... Hindi, 2. May repair and rehab at mayroong construction. Di ba? Yung repair and rehab, malaki rin yun. Construction lang po ang pagkakatanda ko na... Basta po kasi farm-to-market road, bago po yung from daan ng bukid na lupa, kukonkretohin po. Yes, yes. Yun po. Pero yung rehabilitation, wala po akong ma-recall. Wala po akong hawak, Your Honor, na data. Pero yung construction, very sure po ako doon, Your Honor. Siguro kung maaaring isumitin ni Bryce yung sinasabi mong mga hinawakan mong at may inventory ka ng farm-to-market road sa inyong distrito sa Bulacan. Sige po, Your Honor. At sino ang mga proponent tulad nung pagbigay nyo nga nung flood control ng mga datos? Okay po, Your Honor. Okay. Sige po.
Well, my time is up. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Maraming Chair. salamat. Senator Pangilinan. Go ahead, Senator De La Rosa. Bago magkakalimutan, Mr. Chair, I'm just concerned about the safety and security of this new